Sa muling naging laban ng Yokohama kontra dito sa koponan ng Ibaraki Robots, sa Game 2 nila ay nakita naman natin natalo ang Yokohama dahil po yan sa humihinang depensa ng Yokohama B Corsair. Kung titignan naman ninyo, magandang depensa naman ang nagagawa ng ating pambato ni si Kai Sotto. Pero nagkaroon siya ng problema dito sa first quarter ng game, which is nagkaroon agad ng 2 fouls si Kai Sotto. Mababa yung stats niya dahil nga hindi siya nakapaglaro dito sa second quarter, no? Limited time lang, under 2 or 3 minutes pa, saka siya pinasok ni Coach Taketo para magkaroon ng depensa ang Yokohama B Corsair. Pero pagdating sa third quarter, another 1 foul na naman na nakomit ng ating pambato, which is nag-lead para lalong bumaba ang minuto ni Kai Sotto at appearance niya sa loob. Kapag walang Kai Sotto po sa loob, nakita naman natin kung paano umaatake or pumupuntos ng sobra-sobra at sunod-sunod eto nga pong Ibaraki Robots. Magaling kasi sila, no? Yung consistency at chemistry at momentum nila nananatili sa laban. Samantalang ang Yokohama B Corsair naman ay nagkakaroon ng problema sa mga player, which is yung Yuki and Kai Sotto tandem hindi po masyadong gumagana, laging nababantayan. Plus yung mga sharpshooter naman tulad ni Oliver, ni Utop, no, ay medyo alanganin yung mga tira at hindi pumapasok. But so far, kung nagbabat si Kai Sotto sa loob, at nag-take ng risk si Coach Aoki Taketo, ay siguradong makakahabol pa sana etong Yokohama B Corsair. Nasa mababang standings po itong Ibaraki, talagang nakakaangat itong Yokohama, pero nangyari dito dahil sa sistema, dahil napaghandaan ng Ibaraki Robots ang laban kontra sa Yokohama B Corsair, ay tinalo ng Ibaraki ang Yokohama. Pero mga kaibigan, kung titignan po ninyo, nagtapos yung laban, no, ay si Kai Sotto po ay merong 10 points, 1 rebound at 3 fouls. But so far, maganda na yan kahit papaano, no? Limited time lang, may 3 foul. Ganyan naman talaga sa laban. At least, naipakita ni Kai Sotto yung kanyang malakas at magandang depensa doon sa laban. Hindi naman din masyadong nagkakala yung laban, no? Ilang puntos lang din naman ang kalamangan ng Ibaraki Robots, no? Nang matalo etong Yokohama B Corsair. So nakita natin, fourth quarter ng game, 30 seconds na lang ang natitira, no? 93-89 ang score at napakalabong na makahabol pa ng Yokohama B Corsair. Well mga kaibigan, para sa akin, no, mas maganda talaga nagagamit si Kai Sotto sa first and second quarter ng game. Sa first half, kahit nagkakaroon ng 2 or 3 fouls si Kai, dapat nag-take pa rin ng risk etong si Coach Aoki Taketo at hindi po siya natatakot. Kasi nga naman, kung may ilang itong si Coach Taketo at hindi gagamitin si Kai Sotto, walang dedepensa sa Yokohama B Corsair. Kasi nga naman, pagka si Kai Sotto nagpapahinga, wala pong pumapalit para sa depensa ng Yokohama B Corsair. Pero mga kaibigan, kung titingnan po ninyo, 21 seconds na lamang natitira sa fourth quarter ng game, may 93-92 na lang ang score. Talagang nakita natin may pag-asa pa nga po dito ang Yokohama B Corsair na manalo. 10 segundo na nga lang po natitira mga kaibigan ay naka-score pa ng 2 points ang Yokohama B Corsair sa pamamagitan ni Yuki Kawamura. Nakalamang ng 1 puntos ang Yokohama at 5 segundo na lamang natitira dito sa fourth quarter ng game at biglang nakapuntos ang Ibaraki ng 2 points at natalo ang Yokohama. But so far, maganda yung score, maganda yung laban. 94 ang Yokohama, 95 ang Ibaraki Robots. Isa lamang ang kalamangan. Well mga kaibigan, kahit pa paano naman, napakagandang laban at hindi naman napahiya ang Yokohama dito sa Ibaraki. Pinakita naman ng Yokohama ang kanilang magandang play at malakas na depensa ng ating pambato na si Kai Sotto. Tuloy-tuloy ang ating suporta sa ating pambato. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.